Umaasa naman si Pangulong Duterte na uusad pa rin ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines, habang nagbabala naman ang Chief Executive na ipasasara ang mga kumpanyang hindi susunod sa labor policies. Ito ay ilan lamang sa mga isyong nabuksan sa unang press briefing na isinagawa matapos siyang formal na umupo bilang Pangulo. Narito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Nananatiling bukas sa usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines ang pamahalaan sa kabila ng pagbawi ni Pangulong Duterte sa unilateral ceasefire sa New People's Army. Ito ang inihayag ng Pangulo sa oath-taking ceremony ng mga opisyal ng pamahalaan kahapon sa Malacanang at sa kauna-unahang press briefing ni Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Bansa. We are hoping that we could just talk. Maybe we did not understand each other. And so the best way is really to talk again and find out whether it is reachable. Nag-ugat ang pagbawi ni Pangulong Duterte matapos ang kabiguan ng grupo na ipaliwanag ang July 27 ambush incident sa Davao del Norte na ikinasawi ng isang CAFGU member at 3 iba pa. At matapos ang deadline na ibinigay ng Pangulo upang tumbasan ng rebeldeng grupo ang idineklara niyang unilateral ceasefire. Inaasahang mananatili ng ilang araw sa Mindanao Region ng Pangulo upang ayusin ang pakikipag-usap sa MILF at MNLF. Samantalang nagpahayag rin ang Pangulo ukol sa iba't ibang isyong kinakaharap ng bansa. Muling nagbabala si Pangulong Duterte sa mga hindi susunod na kumpanya kaugnay ng contractualization at endo system. Point out to me one violating now and I close it. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mining firms na hindi sumusunod sa itinakdang panuntunan ng pagmimina. Nanindigan din ito sa nais niyang paraan sa pagsusulong sa charter change. Nung nag-usap na kami sa National Security Council, we decided to push for constitutional changes pero Constituent Assembly. Kasi sabi ni Chok na kasama namin, it would take us billions. Wala na akong pera eh. Tiniyak ng Pangulo na layon ng pag-amyenda sa konstitusyon ay upang maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipinong mahihirap. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang.